Okay. Sarap pa. Sarap. Ang sarap nitong churros. Ang sarap din itong dip. So ngayon guys, gagawa tayo ng Oreo churros. So kakailangan lang natin po dito ng Oreo cookies and cream. Paghiwalayin lang po natin yung cream at yung biscuits po niya. Huwag niyo pong itatapon yung cream kasi gagawin po natin siyang pang dip mamaya doon sa churros. So yung cream, ay lagyan lang po ninyo ng condensed milk. Tapos ihalo-halo niyo lang po hanggang matunaw po yung mga bilog-bilog doon sa cream nung nasa Oreo. And then yung biscuit naman, durugin nyo po siya. So, bali ako ginawa ko pa, pinukukul lang siya kasi sira po yung blender ko. So, ayun, pagkadurog naman po, ay i-prepare na natin yung gagawin natin churros. Na maglagay lang po ng 1 cup evaporada and then 1/4 butter. Naglagay din po ako dyan ng 2 teaspoon na asukal, pinch of salt. Tapos, pag okay na po, ay lutuin nyo lang po siya sa medium na apoy. Dapat ay hindi po masyadong malakas para hindi masunog yung butter. At halo-haluin nyo na po siya hanggang matunaw po yung butter. Huwag po kayong titigil sa paghalo para hindi din po siya mamuubuo. And then maglagay na po kayo ng 2 cup ng all-purpose flour. Yan, paghaluin nyo na po. At ito na yung struggle part sa paggawa nito. Kasi kailangan nyo pong mahalo ng maayos yung churros na yan. Kasi para matanggal po yung mga puti-puti, yung all-purpose flour. Kailangan wala na po yung puting-puti na yan. Kaya pag okay na po, kapag wala na yung mga puti-puti, ay pwede nyo na pong ilagay yung dinurog ninyo kaninang churros, yung Oreo. Tapos naglagay din po ako dyan ng 1/4 cup na cocoa powder. Bali, ang ginamit ko po din na cocoa powder ay yung JB15, yung ginagamit ko po sa pagbibig ng cake. Kasi mas masarap po kapag ganung mga brand ang ginagamit sa mga ganito kaysa yung mga regular na cocoa powder na nasa palengke. So, yun, halu-haluin nyo lang po siya hanggang maging ganyan po yung texture niya. And then, i-add nyo na po yung 3 egg. Pero 1 at a time po ang paglalagay ng itlog. Tapos, halu-haluin ng maayos bago ilagay yung iba pang itlog. So, 3 itlog po ang magagamit dyan. Haluin nyo din po siya ng maayos hanggang makuha nyo yung tamang texture na kailanganin ninyo sa paggawa po ng churros. Pag graduin nyo lang po na bago nyo ilagay yung itlog ay medyo malamig na po yung churros kasi pag medyo mainit-init pa yung churros ay baka maluto po yung itlog. So pag okay na po siya ay pwede nyo pong ilagay nasa piping bag. Ako po ay ginamit ko po piping bag. Tapos gumamit lang po ako dyan ng mga piping tips para maging ganyan po yung itsura ng churros natin. So yan, naginit lang po ako ng mantika. Hindi ko na po siya dinamihan masyado yung mantika. Tapos, yan po, lalagay nyo lang po siya isa-isa. And then pag nakikita nyo po na nagiging brown na, ibig sabihin na luto na po yung churros, pwede nyo na po siyang baliktarin sa kabilang side naman. So yan na po, nakapagluto na po tayo ng ating first batch ng churros. So titikman na natin kung masarap na. So ito na guys, luto na yung ating Oreo churros. At ito na rin yung ating ginawang dip. So, ayan, titikman na natin. Actually, kanina pinatikman ko na to sa, kay Kuya Tantan. Sa kanya naman, aprobado. So, ayan, titikman natin. Okay, guys. Titikman muna natin siya. Kung gaano nga ba talaga siya kasarap. Ito yung dip na ginawa natin kanina. Yung palaman to ng Oreo na ginawa. So, ayan, titikman natin. Wow. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Diba? Yeah, okay. Sarap pa. Sarap. Ang sarap nitong churros. Ang sarap din nitong dip. Wow. Try nyo na din to guys. Panigurado magugustuhan nyo tsaka ng mga anak ninyo. Di man isa lang yung So ayun lang guys. Thank you for watching. And please follow me for more.